Sunod-sunod na niyanig ng lindol ang Cebu, Davao Oriental at Surigao del Sur. Magandang umaga po. Yes, good morning, Igan. Magandang umaga. Kanina madaling araw, yung magnitude 5.8 na lindol sa Bogo, Cebu na naman. Ano po initial assessment natin dito? Opo, ang initial dito nga, malakas ang shaking, although aftershock siya, no? Nagkaroon ng blackout or brownout sa area. So, ina-assess pa rin natin ngayon yung after effects nito. But again, this is an aftershock of the September 30 earthquake po. Hindi siya hiwalay na lindol? Hindi po, yun po ang initial na ng PBOX natin. Aftershock po siya nung September 30 na earthquake. Okay, so kamusta ho yung mga napinsala at ano epekto nitong bagong aftershocks na ito? Kaya kagabi po, marami naman pong lumabas uli sa mga bahay nila, no? Although marami pa rin tayong kababayan na natutulog sa labas kasi halos 10,000 or almost 11,000 aftershocks na po. So tuloy-tuloy po ito, kaya ang abiso natin, stay alert pa rin muna dahil malakas po ang mga inaasahang aftershocks dahil doon sa September 30 earthquake. Opo, Asek Alejandro, pahingi naman po ng isahin natin. Casualty sa Cebu, ilan na po? Sa Cebu po ay nananatiling 75, ano? Opo. Yung casualty doon at meron pa rin tayong close to 600 injuries. But titingnan natin ngayong umaga po, pumapasok po yung mga reports, no? Sana wala pong casualty dito sa aftershock na ito. Davao Oriental po. Sa Davao po, nananatiling 8 pa rin ang ating casualty count po. Surigao del Sur. Sa Surigao, wala po tayong reported doon as of this morning. Opo. But titingnan natin kasi meron din pong doon, isang separate earthquake nga nung Sabado, no? Opo. But so far, wala pong casualty reported doon. Yung naramdamang lindol sa Zambales, ano hong balita? Very minimal lang ang impact doon. Wala ring casualty doon. But ito nga, halos 5 or 6 na mga separate quakes ito. But yun nga, because we are in the Pacific Ring of Fire, talagang inaasahan itong mga ganito. But nakakalungkot lang po or ang balita nga ay medyo ramdam dahil more than 5 hanggang 7 nga itong mga magnitude na naramdaman natin lately. Kamusta ho ang Office of Civil Defense sa pagresponde? Sunod-sunod po itong lindol. Oo, ito nga, sunod-sunod, nagpahinga lang after Opong. But tuloy-tuloy po, naka 24/7 pa rin at yung ating mga EOC ay activated, naka-red alert at tuloy-tuloy po ang serbisyo natin. Red alert daw po ang NDRMC Operation Center. Ano po ibig sabihin noon, Asek? Opo, naka-full mobilization po tayo. Lahat ng mga ahensya nandyan po sa OCD. Nag-monitor, nag-coordinate. So 24/7, pati yung mga resources natin. Yan na rin na ayon sa utos ng ating Pangulo, no, na talagang all hands on deck yung lahat ng mga ahensya na nagre-responde dito sa mga incidenting ito. Nag-aalala mga taga Metro Manila sa sunod-sunod na lindol. Meron ho bang reassessment ang mga structural engineer para sa mga gusali ho dito sa Metro Manila? Opo, ongoing po yan. Yan po ang ina-advocate natin dahil naghahanda po tayo para sa big one, no, na tinatawag natin. Opo. Ilang taon na po, yan po ang advocacy natin. Structural, i-check ang integrity ng ating mga structures. Yung mga bagong building na gagawin, dapat susunod po sa building code. At yung mga luma, kailangan po mag-retrofit. Ano? So yun po, tuloy-tuloy po yan sa ating paghahanda para dito sa big one na inaasahan dito sa Metro Manila. Maraming salamat, Assistant Secretary Bernardo Alejandro Defort ng Office of Civil Defense. Ingat po! Yes, maraming salamat, Igan, at magandang umaga. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.